Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Wow! Palakpakan ang sona ni BBM. 5,500 almost ang natapos na flood control. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Asaan yung flood control? Budol pa yon? Kasi nga buong Metro Manila baha. Grabe ano? Tignan nyo guys. Parang napaka-imposible yung sinasabi ni BBM na 5,500 almost na flood control ay natapos na. Bakit? Bakit lumubog ang buong Metro Manila? Di ba? At ang nakakalungkot sa lahat, ang laki ng budget. Ito yun, nakita ko sa Philippine Inquirer, sabi dito, government allows over 225 billion, hindi milyon, billion for 2024 flood control project. DBM ito. Masdan yung mabuti. Ayan o. Asaan yan? 225 billion for 2024 flood control projects. My God. Anong nangyari? 225 billion. Hindi tayo mahirap. Ay, tayo pala yung mahirap. Pero yung gobyerno mayaman palang Pilipinas. May perang ganyan kalaki. 225 billion para lang sa flood control na palpak. Or kathang isip lamang ba yun? Or guni-guni? Asan kaya? Anong nangyari? Basahin natin guys. Ito. Sa Inquirer to Ang sinasabi dito, government allows over 225 billion flood control. Ikon natin, ayan. Manila Bulletin, Manila, Philippines. Ayan. I-class up natin para mabasa. Sabi dito, Department of Budget and Management, DBM, reveals that executive branch of government has allotted more than 225 billion for flood prevention projects. DBM Secretary Amina Pangandakan on Thursday said Department of Public Works and Highways or DPWH alone intends to use 215 billion of government funds for this purpose. Billion po guys, billion ang pera. Wait lang, may customer. Happy pa. Pau. Sana may manalo dyan. Chicas, 1,500. Yung ba sap okay, wait lang, may customer ako dito. Sabi dito sa sa isang post. Ayan, Dear President Bongbong Marcos, sino po ang mga contractors ng multi-billion 5,500 flood control? Wait, may customer. Meme. Wansiton. Wansiton. Sapi. Kongset. Multi-billion. Ang laking pera. 錢包係咩啊？錢包係咩啊？紙
紫色嗰隻呢個係藍莓啊，呢個係先94，扣14，係啊，94。Ituloy natin na ito sa post dito, basahin natin. Dear President Bongbong Marcos, sino po ang mga contractors ng multi-billion 5,500 flood control projects? Pinahiya ka po nila ng bongga at nalagay pa sa panganib ang libo-libong kababayan natin na umaasang mabawasan ang baha dahil sa naiulat mo yung SONA. Kailan lang yung SONA? Noong isang araw lang nag-SONA siya. Iyon yung pinanood natin dito. Ulitin natin. Panoorin natin. Ulitin natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sinabi natapos na. So asaan? Nga. Diba? Basahin natin yung ibang comment. Saan po ba ang mga proyekto ito? Gaano ka-epektibo? Kailan natin maramdaman ang bisa nito? You and the people of the Philippines deserve an explanation. Bongbong Marcos, President. Diba? How? Billion yun billion. So meron, may post pa dito na isa, no? Nasa 544 billion ang total 2023, 2024. Oh my God, 2023, 2024. Ang total is 544 billion. 544 billion. Billion guys, billion. Bakit ganon? Billion. Budget for flood control. Wow, that's a lot of money. That's a lot of people's money. GEE, ayan, GEE 2023, 244 billion. And GEE 2024, 300 billion flood control. Sabi dito ni Malu. Nagbabasa lang tayo guys, nadadala tayo sa emotion kasi nga, bakit ganon? Ang laki-laking pera, parang wala naman naramdaman yan, Ito ang sabi, if the figures are correct, does this mean each of 5,500 flood control projects cost around 99 million? O diba, kung sakali, kung sakali, 999 million, pag i-divide nyo po yun, 544 billion divide 5,500, ang lalabas 98,900,000, almost 99 million kanyo na dyan, di ba? 99 million. Ang laking pera. The LGU official of the 5,500 ilan plus control projects po. Kaya ang nagawa, sabi dito sa post. Oh my gulay. Magbasa tayo ng comment kasi nga sobrang nakakagulat, di ba? Ang laking pera ng gobyerno. Pero wow. Hi. Looks like grid control project should be prioritized, sabi dito. Nilalamon ng baha. Then magdagdag na naman ng another 500 billion para sa 100 maibibulsa na naman. Amazing, grabe ang kwakurakot ng politician ngayon. Naging 100% increase. Oo nga dati kay Duterte pag may ganyan Ito yung masabi ko dati In fairness kay Duterte dati ang kanyang DPWH secretary si Mark Villar, yung senador ngayon, at saka si Art Tugadi. Grabe yung tandem nila, best. Maganda kasi nga ang sabi dati ni Mark Villar, natandaan ko yun kapag yung kontraktor na humawak kunwari sa kalsada at hindi niya na-meet yun expectation niya,
yung contractor na yun, hindi na siya makaka-renew, diba? Hindi na siya makaka-renew ulit. Mababan siya. Yun, ganun kahigpit si Duterte about sa noon nung nakaraan. Kaya ang daming naipatay yung mga kalsada, widening, di ba? Ngayon naman, I don't know why ganito. Maluwag, ibig sabihin, mahina ang ating Pangulo, mahina. Hindi, wala ba siyang check and balance? Parang napahiya siya kasi kasasabi lang niya, mahigit 5,500 ang flood control ang natapos na. Day after lang, kahapon nabaha ang Metro Manila. Saan yun? Flood control, pinahiya ka po, Mr. President, di ba? Hoy, sa mga nandyan sa baba, sana may manalo for GCash 1,500 about sa Bagyo. Ayan, baha. Okay. Pagpasa pa tayo. Kasi nga, ang oras ko ay 8 o'clock na. Mamaya. Mau. Ayan. Okay, next. Basahin natin. Kaya tahimik ang mga congressman at senador. Oo nga. Diba? Ang laki yun eh. Sana all. Since may flood na naman at ika nga nasira yung flood control na ginawa dati with gigantic budget, mga congressman to ask for more budget on that matter. Kasi ang di effective yun dati, di ba? Paldo na naman ang bilyones ang mga bulsa, kawawang pinaglulukok harap-harapan. Hahay, sa Marikina City, kita namin and generally effective may flood areas but not as extensive as both Ondoy and Ulysses despite the larger overall volume of rain, di ba? Ano pa? Mabuhay ang matatapang sa social media pero di kaya mag-match sa EDSA, mga duwag tayo ni DS, di natin kaya patalsikin si Bangag. Ang ko naman kasi ay, since binoto natin siya, kasi binoto ka rin si si BBM, ay hayaan natin matapos niya sana yung 6 years. Kung kaya niyang tapusin na, kasi nga, dapat mag-improve siya. Parang 3 zona pa lang, meron pang hanggang 2028. Sana tapusin niya, Kung hindi niya kaya, di mag-resign siya yung mararamdaman naman niya kasi nga, kagaya niya, napahiya siya, di ba? Kung sa Japan yan, wala na, nagbigti na yan, kasi nga, di ba sa mga Japan, pag may mga nasasangkot sila sa mga ganyan, meron silang delikadisa, kusa silang aalis. Sadya sa Pilipinas, kapit to ko, di ba? Kahit nahatulan na siya ng guilty ng corruption, nandyan pa rin nakaupo, di ba? Nakaupo, nako Diyos ko, ang dami dyan, nakaupo pa ngayon, di ba? Nahatulan na siya, na meron ng verdict na, pero nandyan, di ba? Ganun, kakapal ang pagmumukha ng mga politiko sa Pilipinas. Kaya, yumayaman ang mga politiko. Magkano lang yung sahod pero ang bahay nila nakamansyon, ang gagandang kotse, Kaya guys, kagaya ngayon, nakikita natin si BBM, parang hanggang salita lang siya, flowering. Pero wala naman sa gawa. Paano kaya yon? Sana sa next year may magawa na, may magawa naman na maganda-ganda, pakinggan and then makikita na, ay maganda, may nagawa, palakpakan kung may magawa. Pero kung talagang wala, hanggang doon lang talaga kaya niya, naku, kagaya kagaya kahapon, nag-viral si Sara Duterte. Hinahanap nila, ay may gulay, bakit nyo hahanapin si Sara? Andyan si BBM. Inutil ba si BBM? Bakit kailangan pa ng Vice President? Guys, bakit kailangan pa ang Vice President? Hanapin niyo, andyan yung Presidente. Ang Vice President, wala siyang power, di ba? Pero ang maganda sa Vice President, yung Vice President, naka-ready na siya, meron na siyang, kumbaga, naka-responde siya agad. Unlike kay BBM, nagmi-meeting pa. Hindi siya naka-prepared.
Hindi kagaya kay Duterte. Wala pang bagyo, nandyan na po yung mga nandyan na po yung mga nakapak na ayuda. Andyan na po, kunwari kahapon yan, nagtitingin ako sa Facebook kahapon. Parang wala man lang yung mga rubber boat, di ba? Di ba nung kay Duterte, pagbaha. Andyan yung rubber boat, nakikita sa news. Yung mga pulis, yung mga militar, nagre-rescue kahapon. Parang kawawa yung mga nandyan na nabaha. Kawawa sila, wala kang makitang Even yung mayor ng Manila, anong ginagawa niya sa baha? Bakit siya nandun? Hindi niya dapat inutusan na niya yung andun siya, nandun si mayor ng Manila. Nandun sa baha. Nakakatawa. At ang isa pa, meron ako nakitang mayor din yata ng Malabon, yung babaeng maganda. Nakalagay sa palaking palanggana. Imbis na i-rescue ng mga tawag dito, imbis na mag-rescue sila ng iba-ibang mga nangangailangan, siya pa ang iniintindi. Itinutulok nila yung malaking palanggana habang siya lumalaki. Ipakita natin, asan na ba yun? Yun, ipakita ko mamaya na. Pero ito yung sinasabi ko, nagmi-meeting pa lang si BBM kahapon ng hapon. Yung team ni BP Sara namimigay na ng ayuda. Ayan nagpapakain na siya. Diba? Yan, nandyan na yun yung ayuda, OBP. Walang nakalagay na Sara pero nakalagay OBP. Ayan, OBP yung kanilang Office of the Vice President, ibig sabihin yan. Ayan ganun sana yung ginawa ni BBM. Meron siyang preparedness. Asan yung preparedness? Diba? Wala. Kahapon. Kasi umaga is nandun siya sa nasa hotel siya sa Pasay ng umaga. Parang umuulan na ng umaga, dapat nag-declare na siya na calamity, di ba? Walang pasok kasi nga yung ulan dire-diretso. Saka lang sila nag-meeting nung hapon. Hapon na yan, nakita ko sa news kasi updated ako News, asan na kaya yung presidente? Kasi nga wala nababalita na nandun. May press con. May briefing. Ito yung briefing basahin natin Baka sabihin niya naman bias ako Ito yung sa pinalabas Pinalabas sa PTV4. Ayan, PTV4. Ang sabi dito ay ihanapin natin para huwag nyo naman sabihin na bias ako. Guys, ako ay kung ano yung mali nakikita ko, talagang criticize ko even though na kunwari binoto ko siya, pero kailangan kung may mali tayo na nakikita, kailangan criticize, di ba? Huwag tayo yung wala tayong boses yung ay parang ganun. Ito po sa PTV update, sabi niya ang sabi dito, ayan, sa PTV pala news update. President Ferdinand Marcos Jr. leads a situation briefing. Ayan, briefing pa lang guys, briefing to assess the effects and necessary responses to Typhoon Karina and the enhanced southwest monsoon. Ganyan guys. Nagbre-briefing pa lang, samantalang si BP namimigay na namimigay na siya ng mga ayuda. Ito nagbre-briefing pa lang, press con pa lang. Naku, Diyos mio, Marimara. Ito yung sinasabi ko kahapon ay kanina kasi morning yon si BBM, look, President Ferdinand Marcos graced the 2024 National Invention Contest. Ayan, yung 2024 nung umaga nandyan siya. Look, ayan look. July 24, ayan, July 24 para ako baka sabihin nyo naman hindi totoo yan. July 24 kahapon. May petsa dyan Ayan, exhibit, ayan Presidential Awards at the Hotel Pasay on Wednesday, July 24. Nandoon siya, imbis na pinaghahandaan na niya
Pinaghahanda niya yung habagat, yung lulubog na yung buong Metro Manilaan. Hindi pa niya sinabihan, mag-ready kayo. Kasi nakikita ko ng mga news, walang mga ganun, walang mga nagre-rescue. Kasi kung meron, automatic yan, makikita mo sa ABS-CBN, di ba? Kaso wala eh. Kaya, ang pinagpapasalamat na lang natin, hindi nangyari yun ng gabi, di ba? Paano pag gabi yun nangyari? Di mas malala, mas maraming casualties. Nangyari yun ng hapon, talagang tumaas na yung tubig, Ay, nako. Ayan, sige, magbasa pa tayo ng mga comment dito ng mga Marites. At isa pa pala, guys, yung pinagmamalaki, di ba, nagtayo sila ng EDCA, di ba? Ang sabi dito, sa EDCA, na pinatayo nila. Saan na ba yun? Kasi nga, madaming bumabatikos dyan sa EDCA dati, sa EDCA. Alam niyo ba yung EDCA? Yung sapan ng US. Ito. Ayan, ang reason nila dyan sa EDCA na yan, ay ito ang kanilang basahin natin. Clear ba? Hindi siya clear. Ayan, ang sabi dito, Palas for additional EDCA site to boost peace, humanitarian relief operation, disaster. Diyos mio Marimar, asan sila kahapon yung mga wala naman sila. Asan na yung EDCA side na yan? Kung kailan kailangan ng mga Pilipino ay wala naman sila kahapon. Sa Presidential Communication Office or PCO, Palas for additional EDCA site to boost PH humanitarian relief operation disaster. Diyos mio Marimar. Ano yan? Drawing? Parang yung flood control lang, drawing lang, guys. Sabi dito, Malacanang announced Monday for location consider suitable and mutuality beneficial as additional enhanced defense cooperation agreement or EDCA site that are seen to push the disaster response of the country, as the local will also be used for humanitarian relief operation during emergencies in natural disaster. How sad, wala, di ba? Ay, nako. Magbasa na ulit tayo ng iba pang mga comment. So, yung mga naghahanap kay BP Sara, nasa Germany siya, Pumunta si BP Sara kahapon, madaling araw, 1 AM, wala pa yung wala pang malakas na ulan, 1 AM ng madaling araw. Kinabukasan, siyempre nakaalis na siya 1 AM, nandun na siya sa maybe Dubai yata kasi meron siyang connecting flight papunta sa Germany, Dan, kinabukasan, si BBM nandun sa Pasay sa hotel, umuulan na yon. Hindi ba lang niya naisip, parang tuloy-tuloy yung ulan. Ganun, hindi nyo na kailangan hanapin ng BP Sara, ang Vice President, kasi nga, meron na agad naka-ready na repack boots, di ba? Panoorin nyo po yung in-upload ko, Asan na ba yung kaka-upload ko lang kanina, doon sa last part. Ito po yung sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo po yung latest upload ko, about dito sa sa bagyong nangyari Karina. Ayan, ito po sa mga hindi pa nakapanood, baka naman, ayan, yan, i-forward natin. Ayan, i-forward natin dito sa banda rito. Ayan po yung relief goods ni Vice President. Ayan, naka-ready na. O, diba? Ganyan sila kabilis. So, pero ito yung
mag-focus tayo dito sa sinasabi. Kasi continuation to ng aking pala. Yung sauna, di ba? Meron akong in-upload before. May naon na first fight about sa sauna, di ba, ni BBM, ano, na sinasabi ni Tambalolo, si speaker Romualdez, ano, 10 out of 10 sabi niya kay ang score ni BBM, ano, 10 out of 10. Ayan, pero wala naman 10 out of 10. Kaya ayun, Diyosan sir. At ito yung laman ng kanyang press code. Maganda ang standing dito nangyari dito sa Metro Manila. Especially dito sa mga lying areas like Nabotas, Tagitman. These are all these places that mapapapa talaga sa dagat dyan. Yung lagi na papa. Nasira pa yung flood control natin. Dahil pinangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa nakakonsyon. Grabe. So, sinisipan niya yung barko, nasira daw, binangga daw. Bangag ba ang kapitan ng barko? Lul, sabi dito ni pala. Ayan o. Magpasa tayo ng comment. Ang sabi dito ay 210 billion nasira or wala talaga begin with. Ayan. Nasira ang isa, nasaan ang 5,499 na flood control. Putting Manila state of calamity means more funds to be allocated. Ayaw ko sana ng negative vibes pero nag-aalab ang galit ko, sabi dito. Pag nakikita ko siya, buti na lang hindi ako naglilihi. Man. Ah, five. One. I changed it. Okay. Five and this one. Yan po yung aking amo. Ang aking amo. Shout out. Okay. Tapusin ko na kasi andyan na yung aking amo. Okay. Tapusin na natin. Ano pa? Sa sauna. Sa sauna, ang linaw niya magsalita. Bakit pag spot interview, di magets ang sinasabi niya. Pag sa sauna daw ang linaw niya. Kasi nga, sa sauna, binabasa niya yon. Hindi niya idea yon, di ba? Binabasa lang niya. Nakakamiss si Tatay Digong, oo nga. Alam ko yung barge and boats na naipon sa bridge near Hall Industria. Ayan. 5,500 flood control done. Saan na? Sabi dito ni Eric. Perhaps he is referring to the barge colliding with the Karanchu Bridge in Marikina. Ayan. Billions na flood control, asan na? Ayan. May approval na ba si Jinggoy yung may mayor sa Mura? Ayan. Ako lang ba needs ng subtitle pag nagsasalita si BBM? Utal. Ayan. Kasi lulong ala, Diyos me, itong mga nagko-comment dito Mas inuna pa ang paghahanda sa zona kaysa sa parating na bagyo. Ayan, parating na bagyo. Tatapos sasabihin, matagal nang pinaghahandaan ang parating na bagyo. Pinaghandaan pero ganito ang casualty. Naawa ako sa inang bayan. O, diba? Excuse. Parang estudyante na nagsisinungaling. Bakit walang assignment? Ayan, 20 million dinner sa Malacanang. 20.6 feet level ng tubig sa Marikina River.
Ulala kung 1 ang nasira, where are those 5,400? Oo nga, bakit? Oh, isa lang pala yung nasira. Asaan yung 5,499? Aba, magaling talaga itong mga nagko-comment. So end na natin kasi kailangan ko na magtrabaho. Maraming salamat guys. Ang tamang sagot ay sana may nanalo. Ang tamang sagot ay congratulations. Ang tamang sagot ay kasi andito na yung aking amo. Ayan. Stop na. Pakiyaw. Ikaw. Yes. Chatsap. Sam.你冇暗算過零，上次嗰個我唔睇，上次我就有望一望，咦，做乜咁少錢？個門通收款73元，上架啦，係啊，go，係，dance，bye。Ito ang tamang sagot. Congratulations sa nanalo. Ang tamang sagot ay ayan guys, umutos or order. Ayan ang ating ang tamang sagot. Bakit umutos, diba? Siyempre lahat ng power na kay BBM, siyang presidente, siya yung may karapatang umutos sa kanyang mga tauhan na magsipaghanda. May bagyong parating, diba? May baha. Siya yung may karapatan. Umutos. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.